Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, comedy film na tinatawag na Fight or Flight. At bago tayo magpatuloy ay pasasalamatan natin ang pangalawang sumali sa official membership sa channel na ito, na si Zaid Dampor. At kung gusto nyong sumali sa official membership sa channel na ito, just click this join button para sa karagdagang suporta. At isa-shoutout muna natin si Jemay Caventic, Olgir Dao Soriano, Neil Revalesa, J. Lord Dinas, Charles Igana from Imus Cavite, Esmer Gogma TV from Coron Palawan, John Richmond Cadeliña from Isabela Province, Melo Montes from Gapan City, Mike Dian Pastoral at Roland Sumipol from Wild Honey Hunter Mindanao. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na si Aaron na mukhang sobrang stressed at nagmamadali. Pagdating niya sa department niya, agad niyang inuutos sa staff na i-play ang isang video. At doon niya nakita ang napakalakas na pagsabog ng bomba sa isang factory. Nagsimula siyang mag-imbestiga at nalaman niya na si Ghost ang may gawa nito. Si Ghost ay isang hacker. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Nang suriin ni Aaron at ng team niya ang CCTV footage, napansin nilang sobrang tuso at henyo si Ghost dahil ni minsan ay hindi malinaw ang mukha niya sa kahit anong video. Pulala ng palala ang sitwasyon. Naiinis si Aaron at sinabing kailangan na itong matapos bago pa dumating si Catherine. Hindi man lang dapat makarinig si Catherine tungkol dito. Pero pagdating ni Catherine sa opisina, agad siyang nagtanong kay Aaron tungkol sa kaso at nalaman niyang nasa Bangkok si Ghost. Maraming miyembro ng team ni Catherine ang namatay sa pagsabog sa factory kaya galit na galit siya. Tinanong niya kung aling team nila ang pinakamalapit sa Bangkok. Sabi ni Aaron, may team sila sa Singapore pero matatagalan pa bago makarating doon. Napagtanto ni Catherine na kailangan ding lumipad ni Ghost sakay ng eroplano kaya gusto niya itong mahuli anuman ang mangyari. Mayroon lang siyang isang oras. Nagsimula silang mag-brainstorm. Pagkatapos, sinabi ni Catherine na wala na silang ibang choice. Iisa lang ang pwedeng gumawa ng trabahong ito, at sa kabutihang palad, nasa Bangkok siya ngayon. Lipat agad ang kwento sa Bangkok kung saan may batang dahan-daang lumapit sa isang auto-rickshaw na may lalaking natutulog sa loob. Sinubukan ng bata na nakawin ang gamit ng lalaki, pero biglang nagising ito. Siya si Lucas. Tinakat niya ang bata kaya nagtatakbo ito palayo, pagkatapos ay pumasok siya sa isang bar habang naninigarilyo. Tinanong siya ng bartender kung gusto ba niya ng kape at inalok siyang kukuha, pero sabi ni Lucas alak lang ang iniinom niya. Sinabi pa niya sa babae na lahat ng organs niya ay nasa maayos na kondisyon. Kapag namatay siya, pwede nitong ibenta at mababawi lahat ng pera. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ni Lucas at bigla siyang kinabahan na parang nakakita ng multo. Si Catherine pala ang tumatawag, pero agad niyang binaba ang tawag. Paulit-ulit siyang tinatawagan ni Catherine, at paulit-ulit din niya itong binababa. Hanggang sa biglang tumunog naman ang telepono ng bar. Sinabihan niya ang bartender na huwag sagutin pero kinuha pa rin ito. Si Catherine iyon sa linya at diretsahang sinabing ibigay agad kay Lucas ang telepono. Galit na sumigaw si Lucas, "Hindi kita kaibigan, at pwede kang magpunta sa impyerno." Pero sagot ni Catherine, ito lang ang tanging pagkakataon ni Lucas para ayusin ang lahat ulit. Pinakiusapan niya si Lucas na magtiwala sa kanya at ayusin niya ang lahat. Pero bago pa matapos ang usapan nila, biglang may mga goons na pumasok sa bar para patayin si Lucas. Pero hindi ganoon kadali ang pumatay sa kanya. Mabilis na naasikaso ni Lucas ang lahat ng goons at umalis agad mula roon. Sa labas, tumawag si Lucas kay Catherine at tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin. Diretsahan siyang sinabihan ni Catherine na kailangan niyang hulihin ang isang hacker na si Ghost. Malapit na itong sumakay sa eroplano sa Bangkok. Kailangan niya itong habulin at dalhin kay Catherine. Tinanong ni Lucas kung ano ang makukuha niya kapalit nito. Sabi ni Catherine, lahat. Magiging normal ulit ang buhay niya gaya ng dati. Sinabi ni Catherine na kailangan niyang pumunta agad sa airport dala ang kanyang passport. Dapat niyang makasakay sa parehong flight na sasakyan ng hacker. Nakinig si Lucas, sumakay agad ng taxi, at dumiretso sa airport. Bago siya makarating, kinuha pa niya ang t-shirt ng taxi driver at saka pumasok sa loob. Pagkapasok niya, may lalaking nag-abot sa kanya ng passport at ticket. Tumawag ulit si Catherine at sinabi na si Ghost ay binaril dati at ginamo ng isang doktor. Pinapaalala niya ito kay Lucas dahil malaking tulong iyon para makilala si Ghost. Para kay Lucas, sapat na ang impormasyong iyon. Tahimik siyang pumasok sa eroplano at umupo.
upo. Ang flight na ito ay diretso mula Bangkok papuntang San Francisco. Masaya si Lucas dahil matapos ang napakaraming taon, makakabalik na rin siya sa Amerika, ang kanyang bayan. Bigla namang nagkwento ang lalaking katabi niya na si Kian. Ipinakilala ni Kian ang sarili bilang isang sikat na choreographer, nagtuturo siya ng sayaw. Sinabi pa niya kay Lucas na dapat makita nito ang kanyang mga galaw dahil lahat daw ay baliw sa sayaw niya. Naiinis na si Lucas sa mga pinagsasasabi niya. Samantala, binalaan ng team ni Catherine na lahat ng pasahero sa eroplanong iyon ay mga mamamatay tao na sumakay para patayin si Ghost. Pero walang nakakaalam kung ano ang itsura niya. Nag-aalala si Catherine at muling nagtanong kung totoo ang impormasyong iyon. Kinumpirma ng kanyang team na totoo nga. Naisip ni Catherine na may napakalaking masama ang mangyayari, kaya inutusan niya ang kanyang mga tao na hanapin agad ang mukha ni Ghost. Samantala sa eroplano, inalok ni Kian ng inumin si Lucas. Pagkatapos niyang uminom, biglang lumabo ang paningin niya hanggang sa mawalan siya ng malay. Dinala siya ni Kian sa banyo at nagsimulang pagbantaan. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, nakatanggap na rin pala si Kian ng kontrata para patayin si Ghost at inakala niyang si Lucas ang Ghost. Sinimulan niya itong bugbugin ng todo. Pilit na lumalaban si Lucas kahit mahina dahil sa inumin, pero unti-unti siyang napapabagsak ni Kian. Sa huli, sinubukan siyang sakalin hanggang mamatay. Nakakita naman si Lucas ng bakal na hawakan sa pader sa itaas. Ginamit niya ang natitira niyang lakas, binuhat si Kian, at inundayan ang ulo nito sa bakal hanggang sa mapatay niya ito. Nakahinga ng kaunti si Lucas pagkatapos. Alam niyang dahil sa ininom niya ay mawawalan na naman siya ng malay, kaya gumapang siya papunta sa pinto at kinuha ang shampoo na nandoon. Nilagok niya ito para masuka kaagad. Nang mailabas niya ang lahat, nakaramdam siya ng gun. Sakto namang may dumating na dalawang flight attendant sa pinto ng banyo, isang babae na si Isha at isang lalaki na si Royce. Dumating sila para tingnan kung ayos lang dahil matagal nang nakasarado ang pinto. Paulit-ulit silang kumatok pero hindi pa rin bumubukas si Lucas. Dumating pa ang isang Sky Marshal at kumatok din ng malakas. Sa wakas, binuksan ni Lucas ang pinto. Tinanong nila kung ano ang ginagawa niya roon ng ganoon katagal. Sagot niya, bigla siyang nahilo at nagkasakit. Pero hindi naniniwala ang Sky Marshal, kaya hinugot nito ang baril at itinutok kay Lucas. Sa isang iglap, nasunggaban agad ni Lucas ang baril. Nabigla ang mga attendants. Hindi nila nakita ang bangkay ni Kian dahil nakatago pa rin ito sa loob ng banyo. Sinabi ni Lucas na isa siyang FBI agent at naroon siya para hulihin ang isang kriminal na nasa flight na iyon. Sinabi niyang dapat siyang tulungan ng mga attendants. Tinanong siya ni Isha kung sino ang taong ito at kung ano ang itsura niya. Sagot ni Lucas, hindi rin niya alam kung ano ang itsura. Ang tanging alam lang niya ay pangalan nito. Wala pang nakakita ng tunay niyang mukha, pero sigurado siyang kamakailan lang ay binaril si Ghost at kailangan nila itong mahanap bago lumapag ang eroplano. Ipinaliwanag pa niya na yung lalaking pinatay niya kanina ay isa ring pumatay na inakala siyang si Ghost. Ibig sabihin, marami pang tao sa eroplanong ito ang dumating para patayin si Ghost. Pero ang misyon ni Lucas ay hulihin si Ghost ng buhay. Kaya bago pa siya mapatay ng iba, kailangan muna nilang makilala kung sino ito. Humingi si Lucas ng damit kay Isha. Samantala, sa cargo area ng eroplano, may isa pang hitman na nagtatago at inihahanda ang kanyang armas. Habang si Lucas naman ay naghahanda rin. Pumasok siya, tumingin-tingin sa paligid, at pagkatapos ay lumabas para tingnan ang listahan ng mga pasahero. Dinala siya sa cargo area at doon sila naupo. Pagbukas nila ng isang compartment, biglang bumagsak ang isang bangkay. Ang bangkay na iyon ay walang iba kundi ang tunay na Sky Marshal. Ibig sabihin, yung napatay ni Lucas ay nagkunwari lang na pulis. Umupo si Lucas at nag-isip. Napansin niyang nanginginig at pinagpapawisan si Isha. Matagal nang nasa ganitong klase ng trabaho si Lucas, kaya alam niya ang kaibahan. Ang ganitong pawis ay lumalabas lang kapag may tinatago o sugatan. Doon niya na-realize na si Isha pala ang Ghost. Lahat kasi inakala na lalaki si Ghost pero babae pala. Hindi makapaniwala si Isha, pero sakto namang nakikinig ang hitman na nakatago sa cargo area. Bigla itong umatake kay Isha, pero mabilis itong napatay ni Isha sa isang iglap. Dito tuluyang nakumpirma na siya nga si Ghost. Hindi nagtitiwala si Isha kay Lucas. Akala niya, ang pakay lang nito ay hulihin siya at hindi protektahan. Pero sagot ni Lucas, kung hindi ka magtitiwala sa akin, ano gagawin mo? Lahat ng tao sa eroplano na to gusto kang patayin. Ako lang ang gusto kang iligtas. Wala nang ibang choice si Isha, kaya pumayag siya at tinanong kung ano ang susunod na plano. Sabi ni Lucas, magpatuloy lang siya sa pagiging air hostess. Pero kapag may hinala siya sa isang pasahero, agad siyang lumapit at sabihin kay Lucas. Pagkatapos, kinausap nila ang piloto at sinabing may masama talagang mangyayari, kaya anuman ang mangyari, huwag na huwag niyang bubuksan ang cockpit door. Isang pasahero ang humingi ng kape kay
kay Isha. Inabot niya ang kape at bumalik sa pwesto niya. Samantala, palihim na pumasok si Lucas sa first class para silipin kung anong klaseng mga pumatay ang nandoon. Bigla siyang inatake ng isang babae at nagsimula ang matinding bakbakan. Ang babae ay mahusay na fighter. Ginawa ni Lucas ang lahat para manalo pero halos imposible talunin ang babae. Nang alisin nito ang maskara, napagtanto ni Lucas na miyembro ito ng Trad Gang, ang pinakamalaking sindikato sa buong Asia. Biglang nakakita si Lucas ng sirang piraso ng salamin. Dinampot niya ito at isinaksak sa mata ng babae. Nabulag ito, pero hindi pa rin ito sumuko. Sa huli, itinarak ni Lucas ang salamin sa ulo nito at napatay siya. Ngunit hindi doon natapos ang laban. Puno pala ng miyembro ng TR Gang ang eroplano at sabay-sabay siyang inatake. Sa kabilang banda, yung pasaherong binigyan ni Isha ng kape ay biglang nangisay. Nagsimulang sumakit ng matindi ang lalamunan nito dahil may lason pala ang kape at napatay ito bago pa siya makagalaw laban kay Isha. Samantala, si Lucas ay patuloy na nakikipaglaban at pinabagsak ang mga kalaban isa-isa. Pagkatapos ng matinding laban, dumating si Isha kasama si Royce at nagulat sila sa dami ng bangkay. Wasak na wasak ang katawan ni Lucas sa laban. Nakakita siya ng isang cellphone na may litrato niya. Hinailan niya si Isha at tinanong kung saan nakuha ng mga taong iyon ang larawan niya. Sagot naman ni Royce, lahat ng pasahero ay may litrato ni Lucas sa cellphone nila. Nagulat si Lucas at hindi niya maintindihan kung bakit. Kaya sinabi niya kay Isha na sabihin ang buong katotohanan. Tinanong niya kung bakit lahat ng tao ay gustong patayin siya at ngayon pati siya ay nadamay na rin. Ipinaliwanag ni Isha na ilang araw lang ang nakalipas. Pinasabog niya ang isang factory dahil pinagtatrabaho doon ang mga bata. Hindi niya kayang tiisin iyon kaya winasak niya ang factory. Hindi niya lang alam kung bakit ngayon ay gusto ring patayin si Lucas. Lalong nalito si Lucas. Samantala, sinabi ni Aaron kay Catherine na hindi siya nagtitiwala kay Lucas. Tinanong niya kung sino ba talaga ang taong iyon at kung paano siya nakakasiguro na maibabalik nito si Ghost ng buhay. Sinabi ni Catherine ang buong kwento. Dati ay nagtatrabaho si Lucas sa isang ahensya at siya ang pinakadelikado at pinakamapanganib na miyembro nito. Isang araw, ipinadala siya para magbigay ng seguridad sa isang napaka-importanteng tao. Habang nagbabantay siya sa labas ng kwarto nito, bigla niyang narinig ang sigaw ng isang babae. Nang pumasok siya, nakita niyang isa palang demonyo ang mayamang lalaking iyon. Nagpapatawag ito ng mga prostitute at pagkatapos ay walang awang pinapatay. Hindi kinaya ni Lucas ang nakita, kaya binugbog niya ang lalaki hanggang sa mapatay ito. Doon nagsimula ang totoong istorya. Yung lalaking pinatay ni Lucas ay may nakatatandang kapatid, at siya ang hepe ng CIA. Dahil doon, buong CIA ang ipinahabol kay Lucas. Tinanong ni Aaron kung paano ito nalaman ni Catherine. Sagot ni Catherine, siya ang dating kasintahan ni Lucas at siya mismo ang nagsumbong sa CIA kung nasaan ito. Pagkatapos noon, tumakas si Lucas papuntang Bangkok at hindi na bumalik sa kanya. Paulit-ulit na nagpadala ang CIA ng mga tao para patayin si Lucas, pero lahat ng ipinadala ay naglaho na lang at hindi na nakabalik. Sa eroplano naman, nilapitan ni Isha si Lucas at ipinakita ang mga gamot na binigay ng doktor matapos siyang gamutin. Sabi niya, kailangan iyon ni Lucas dahil grabe na ang mga sugat nito. Pero biglang nakita ni Lucas na marami pang hitman ang naghahanap sa kanya. Diretso niyang hinarap ang mga ito at sinimulang patayin isa-isa. Napansin ni Isha na unti-unti nang nanghihina si Lucas, kaya sinubukan niyang iligtas ito. Galit na sinabi ni Lucas na ano bang ginagawa niya, lalo lang lalaki ang problema niya kapag nalaman ng mga tao na magkasama sila. Sakto namang may isang lalaki ang nakarinig sa kanilang usapan, at biglang umatake kay Lucas. Nakatutok si Lucas sa pakikipaglaban, habang si Isha naman ay pilit na inililigtas ang sarili laban sa isa pang goons. Buong lakas na lumaban si Isha hanggang sa napatay niya ang umatake sa kanya. Samantala, halos lahat ay napatay na rin ni Lucas, pero sugatan na siya ng malalalim na saksak. Biglang dumating ang tatlong babae at umatake kay Lucas, pero sumigaw si Isha at sinabing huwag siyang saktan dahil kakampi niya ito. Lumapit ang mga babae, at sila pala ay mga kaibigan ni Isha na sumakay din sa flight para protektahan siya. Dahil sa dami ng sugat ni Lucas, dinala nila siya sa ibabang bahagi ng eroplano para gamutin. Samantala, natuklasan na ni Catherine ang mukha ni Isha. Doon niya tuluyang na-realize na ang batang ito ang ghost. Habang si Aaron ay lumabas at nakikipag-usap sa telepono, nagsimulang magtanong si Lucas kay Isha tungkol sa kanyang buhay. Ikinwento ni Isha na galing siya sa India. Ulila siya at karaniwan, madaling mabiktima ng mga sindikato ang mga ulila dahil wala silang proteksyon. Kinukuha ang mga bata, ang mga babae ginagawang parang katulong at kalaunan ay ibinebenta. Pero matalino si Isha, kaya naisip ng mga sindikato na mas kikita sila kung gagamitin nila ang talino nito sa halip na ibenta.
Doon nagsimula ang kanyang buhay bilang hacker. Unti-unti niyang sinimulang iligtas ang iba mula sa ganitong kapalaran. Habang tumatanda, lalo siyang naging matalino at nakahanap ng pagkakataong makatakas. Sa loob ng 10 taon, nagtrabaho siya sa isang device, at doon niya nalikha ang pinakamapanganib na device sa buong mundo, isang aparato na kayang i-hack ang kahit anong sistema sa loob ng 30 segundo. Isang gawain na inaabot ng taon para sa ibang hacker, nagagawa niya sa ilang segundo lang. Pero mabilis din itong nabunyag, at nagsimula ng maghabulan ang lahat para makuha siya. Hindi siya ang talagang pakay nila, ang gusto nila ay ang device. Takot si Isha na kung mahulog iyon sa maling kamay, wala nang mas magiging mapanganib pa. Samantala, lumapit si Catherine kay Aaron at tinanong kung ano pa ang itinatago niya. Doon nagsimula si Aaron na magsabi ng totoo. Ang totoo, pati mga tao niya ay humahabol din kay Ghost. Dahil sa napaka-espesyal na device na iyon, handa ang kahit sino na magbayad ng kahit anong halaga. Nang malaman niyang nasa eroplano si Ghost, naglagay siya ng bounty sa ulo nito at ipinadala ang lahat ng mamamatay tao sa flight. At nang malaman niyang nagpadala rin si Catherine ng agent, inuna niyang ipakalat ang litrato ni Lucas para siya muna ang patayin, bago si Ghost. Sigurado siya na sa mga oras na iyon, patay na si Lucas at kasunod na ring mapapatay si Ghost. Sa huli, ang lahat ng mga mamamatay tao ay magpapatayan para sa pera. At paglapag ng eroplano, wala nang matitirang buhay. Sabi ni Aaron, lahat mamamatay at ang device ay mapupunta sa kanya. Binigyan niya si Catherine ng maliit na parte at pumayag naman ito. Samantala, na-realize ni Isha na kumalat na ang picture niya sa lahat ng mga mamamatay tao sa eroplano. Ibig sabihin, mas matindi pa ang magiging laban. Sabi ni Lucas, ibigay na sa kanya ang gamot. Pag inom niya, biglang nagbago ang katawan niya, parang nallasing. Nang alisin niya ang label, nalaman niyang hindi adrenaline kundi lason ng Poloka. Dahil dito, sobrang naging hyper ang isip niya, puno ng enerhiya. Umakyat siya kasama ang iba at nagsimula ang brutal na laban. Ang 3 babae ay umatake at pinatay isa-isa ang mga killer. Pero sa tuwing umatake si Lucas, parang nakakakita siya ng mga kakaibang ilusyon. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan ng bala ang isa sa mga babae at nasira ang pader ng eroplano, kaya nagsimula ng mahulog ang mga pasahero. Habang nangyayari ito, 2 assassin naman ang nakapasok sa cockpit at pinatay ang parehong piloto. Lalong lumala ang sitwasyon. Nakakita si Isha ng chainsaw at ibinigay kay Lucas. Doon na parang gulay na lang kung tirahin ni Lucas ang mga kalaban, tinaga niya ang lahat na parang carrot at labanos. May isang killer na tinangkang barilin si Isha pero nasadyap siya ng isa pang babae. Hindi na tumigil si Lucas hanggang sa mapatay lahat at siya'y tumuloy sa cockpit. Samantala, naghihintay sa lupa sina Catherine at Aaron, pero hindi lumapag ang eroplano dahil halos wasak na ito at patay na ang mga piloto. Dahil sa galit, biglang binaril ni Catherine si Aaron. Sa cockpit, pilit namang pinapalanding ni Isha ang eroplano. Tumawag si Catherine kay Lucas at tinanong kung nasaan si Isha at ang device, pero galit na siyang sinagot ni Lucas na hindi na siya makikinig at hindi na siya tutulong kailanman. Tinawag pa niya si Catherine na pinakamakasariling babae na nakilala niya. Nagpasalamat si Isha kay Lucas sa pagsadyap ng buhay niya, pero sagot ni Lucas, siya rin naman ang nagbigay sa kanya ng dahilan para muling mabuhay. Unti-unti nang naibaba ni Isha ang eroplano, pero biglang nawalan ng malay si Lucas. Pagdilat niya, nasa ospital na siya at ginagamot, pero biglang may panibagong atake. Lumabas siya at sinalubong siya ni Isha na nagsabing, hindi pa tapos ang laban. Hahanapin pa rin nila tayo, at kailangan nating ipagpatuloy ang pakikipaglaban, at dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.